Hello. 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 Okay na? Sige, ayaw ko nag-exert na masyado ng bot. Effort. So, kung dinig ang boses. Good morning. Maulang umaga po sa ating lahat. And just want to welcome everyone. Thank you for... thank God for Sunday. Thank God for... this is a better weather po kesa sa sobrang init naman. This is the day before. At it's very hard po natin for Sunday worship. Ganun po dapat ang gagawin natin. Every Sunday failures pagdating ng dahil alam natin na hindi po madali. We all know, kasi mula pagkabata natin, na ano natin ho yun eh. Again, mahirap, try to apply, no? And thank you, Lord God, for waking us up because it's a blessing all alone, yung mag-isnan po namin ang umaga. Salamat, Panginoon, sa kalakasan po namin, Lord God. Prepare po namin, Panginoon, na aming matatanggap na yung mensahe, yung salita. That is the truth and will continue to be the truth, Lord. Maraming salamat and we pray for Pastor Francis as he delivers the word, Lord God, today. May you empower him, give him your spirit, and the truth can be delivered to your church. We pray this in Jesus' name. Amen. Thank you po. Mga reminders lang po, yung mga phones po natin, let us keep in silence. Thank you. Tayo po tayo lahat. Ihanda po natin ang ating mga puso para magpunin sa Panginoon.
May upuan pa po dito mga kapatid at nangangali ako pag nakikita ko kayo nakatayo. Ito po, upuan pa. May mga kami tayong absent kayo nagpaano sa akin. And we started our series on loving one another. Ano po, at isa nga po na mahirap na gawin na mahalin ang hindi karapat-dapat mahalin. Hindi ka ibig mahalin. At lalo na kapag may ginawa sa iyong di maganda, ang hirap pong mahalin ng tao yon.
Pero the very foundation, bakit tayo nagmamahal ngayon, is because natawad, minahal, iligtas, at binigay yung kanyang buhay sa atin because of His love sa ating pong lahat. Yung pag-ibig na yon ay ating pong nararanasan ngayon at pinapakita po sa ibang mga tao, especially sa ating family, sa mga taong nakapaligid sa atin, at sa mga kapatiran. At marami hong nangangailangan pa talaga ng pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, na kailangan po natin ibahagi sa kanila. Kung kaya natin ibigin lang ay mga mahal natin sa buhay para lamang tayo mga pariseyo. Kung kaya natin ibigin lang yung mga tao kung mamahal din sa atin, so para lamang tayo mga pariseyo. And that is what we make a difference, ano, mga kapatid. The guidance of the Holy Spirit, tayo po ay ma-enlighten sa umaga pong ito, makalaya sa mga bagay na dapat tayong lumaya if we have in our hearts na kung saan ay bitterness, hatred, anger, or anything na hindi po nagpiplease kay Lord. Amen? Because we are now a Christian. So bago po ang lahat, manalangin po muna tayo, mga kapatid. Panginoon, marami pong salamat for this wonderful morning that you have given to us. It's always with us. Lord, forgive us anuman po ang aming mga kasalanan. And cleanse us with your blood, Lord. And lead us, Lord, Holy Spirit. Open our hearts and our minds today, Lord, Holy Spirit. And illuminate your word in our hearts. Kaya kami. At mabago kami sa mga bagay na mabago kami. Kanawa ang mga salita mo na aming pag-aaralan ay makita po namin ang aming mga sarili. At ang mga salita mo na aming pag-aaralan, makita po namin ikaw na Diyos ng langit ng Biblia. Salamat po ng pagrelasyon. No, minsan sa ating pamilya, mayroong tinatawag na hurts na tayong nararanasan sa asawa natin, sa wife o husband, sa mga anak, no? sa kamag-anak. Hindi po yan makakasakit, no? At maganda ang mga gagawin niyan. That's why, mga kapatid, the Bible taught us the importance of forgiveness and forgiving one another. Kasi ito yung reality. By the way, tanongin ko po kayo, meron po ba kayong nararamdaman ngayon? O pain na nararamdaman ngayon? Hurts na nararamdaman ngayon sa oras kong ito? Is there someone recently na sinaktan ka? Niloko ka? Dinaya? Why do we need to have a forgiving heart? And what's the reality in our relationship to the people around us? Number one, mga kapatid, because anytime someone, no, will hurt you and cause pain with you. Isa na saya-saya mo, di po ba? Tayo po ay madudurog, masasaktan, mawawasak dahil sa kanya o kanilang magagawa. Naranasan niyo po ba yan, mga kapatid? Ang saya-saya mo, ang saya-saya nyo nung nakarang araw, nung nakarang linggo, kahapon lang, ang saya-saya nyo, and then suddenly, biglang ito yung mararaman mo sa asawa mo, sa husband mo, sa wife mo, o sa anak mo. No, ito yung gagawin pala sa iyo ng iyong kamag-anak. Ito yung gagawin pala sa iyo ng iyong kaibigan. At ang mabigat at malungkot, ito pala yung gagawin sa iyo. So dear, so precious, so treasured person ang nakagawa nito sa atin. Right? Ang hirap po nun. Pero ano po ba sinasabi ng Bible? Ephesians chapter 5, verse 15 to 16, the Bible says, "See then that you behave carefully, not as fools, but as wise." Ito po mahalaga. Verse 16, "Redeeming the time because..." Yung husband mo, yung wife mo, yung children mo, yung kamag-anak mo, yung ka-workmate mo, at yung ka-churchmate mo. Because the influence of evils in our days is very strong, mga kapatid.
Diba? Sa internet, sa social media, right? Sa Facebook, sa YouTube, sa mga nakakasamang mga tao, lahat ng dyan mayroong evil, mga kapatid. Ang magulang ngayon dahil parang hindi na safe yung kanilang mga anak. Diba? Kasi nga, ganoon kung kasama na ang mundo po natin ngayon. We are not exempted to experience that evil things sa buhay po natin. Sira and will hurt us so much. Right? Masasaktan tayo, madudurog tayo ng sobra. Dahil masisira yung magandang relasyon dahil sa paggawa ng kadimonyohan o kasamaan sa mundong ito. Ano? Ginamit na naman yung one another. Kaya lang on a negative sense. Will betray, will hate one another. And come to think of it, mga kapatid, ang sakit nito. Opposers of the good, traitors, reckless against arrogant, lovers of pleasures, rather than lovers of God. Ito po yung nangyayari sa ating kapaligiran ngayon. Kaya nagkakaroon ng mga tao ba na sinaktan ka ngayon, nung nakaraang linggo, nakaraang araw, nakaraang buwan, nakaraang taon, hanggang ngayon, yung taong ito na sumakit sa nanakit sa iyo, dala-dala mo pa rin. At nahihirapan ka sa ganitong damdamin. That your husband, that your love so dear, that your wife, your children, your family and relative, friends and churchmates can possibly hurt you anytime kapag sila ay hindi nakapag-ingat. So that we should pray that our heart can bear that pain or hurts caused by the people around us. Ipag-pray po natin. Kasi inevitable na hindi tayo masaktan sa mundong ito, right? At ang mabigat po at napakasakit, isa yung napakahalagang tao, mahal natin sa buhay, yun pa ang unang-unang nagbibigay sa atin ng brokenness. Kung bakit tayo nagagalit ngayon, nagkakaroon ng hatred, bitterness sa buhay. Tama po? Andiyan pa po ba kayo? Mahalaga po ito, mga kapatid. Anytime that you are Christians. Right? Yan po yung realidad ng kapaligiran po natin. At napakahalaga that we prepare our hearts for that reality. No? And why do we need to forgive one another? Pangalawa po, mga kapatid, na katotohanan na gusto ko pong i-share sa atin. No? If the people around us, mga kapatid, can hurt us anytime. No? And why do we need to have a forgiving heart or to forgive one another? Imperfect, may kahinaan, at nag-i-struggle. Pero tandaan mo sa bagay na yan na masasaktan ka, mahihirapan ka, madudurog ka, at ikaw ay mananampalataya na, yun ang iyong matinding pangahawaan. Right? Diba? Kasi yun tayo. That is our own self. Na matapang, ma-pride, hindi magpapatalo. At kapag nadali yung ego natin na sa dati kang ganon, pero hindi ka na ganon. Kaya nga, kung masasaktan kayo ngayon, right? Kung may mga gumagawa sa iyo na hindi magaganda ngayon, at nadudurog ka ngayon, dahil sa kahinaan, kapalpakan, at ginawang kalokohan ng taong ito, isipin Joey, hindi, is in Christ. Kung sino man daw po ay na kay Kristo, sabi that person is a new creation. Right? All things have passed away. See, all things have become new. Kung sa'yo ni Christ, you become a new creation o creature.
Yung dating ma-pride, mayabang, matapang, nagsisilakbo ang damdamin, gusto pumatay, gusto manaksak, gusto mambugbog, dahil sinaktan ka, sabi po doon, lahat ng iyon ay ganito kang species. Halimbawa ay isa kang langaw, larvae. Nung ikaw ay namatay na at muli kang na-create, amen? Kahit na mahirap ang pinagdaraanan mo, masakit ang nararamdaman mo, hindi mo maintindihan bakit nangyari ito sa iyo, dahil si Kristo ay nasa sa iyo na. Binago ka niya na. Binigyan ka ng 4, verse 22, 24 to 24. Sabi ko doon, that in reference to your former manner of life, you lay aside the old self, which is being corrupted in accordance with the lusts of deceit, and that you be renewed in the spirit of your mind, and put on the new self, which is in the likeness of God, has been created. Laging nakikita, naririnig, nararamdaman yung likeness of God. Amen? And has been created in the righteousness because of the life that you have in Christ. They are blessed. They want you na nasa paligid o kasama. Because they experience when a person did a horrible thing to us. Naintindihan niyo yan, kapatid. But now we are a Christian, we really make a difference on the world we live. Dahil ang mahalaga po sa atin yon, ang glory of God, and one another, and forgive each other. Okay? Whoever has a complaint against anyone, just as the Lord forgave you, so also for Christ's sake forgave you. Parehas yung sinabi ni Paul sa church sa Colossians at sa church sa Ephesians. Yung kindness to one another, tender-hearted, magagawa po natin yun kapag po tayo ay merong forgiving. No? Pinatawad niya po si Jacob. Ano po bang ginawa ni Jacob sa kanyang kuya? Dami, di ba? Napakaloko dito si Jacob. Kaano pa ho niya ang nanay niya eh. Pakuntsaba. Diba? And that's a sign of forgiving his brother. Isa pa akong example, mga kapatid. Joseph. Ano pong ginawa na naman ng mga kapatid ni Joseph sa kanya? Tungkol sa mga magkakapatid po ito. Diba? Dahil sa inggit at selos nila kay Joseph, gusto nilang patayin si Joseph dahil paborito ng tatay. Huwag po yung magkakaroon ng paborito sa anak nyo, mga kapatid. Hindi po pinagpaalala ng Panginoon, inangat na yung buhay niya, naging little king siya ng Egypt. Ang ginawa ni Joseph sa kanyang mga kapatid, nung nagpakilala na siya po'y umiyak at pinatawad yung kanyang mga kapatid. Hindi ho ganun kadali yun. Human as we are. But God is with Joseph. God is with Esau. Nung ginawa ng prodigal sa ito, buhay pa ang tatay niya, kinuha niya na yung mana niya. Abay pang anak yon, buhay pa tatay mo, kukunin mo na mana mo. Diba? Tapos nagpakalayo-layo siya. Nagpakatiwaldas. Nagpakamundo. Ginawa yung lahat ng kagustuhan niya. When the time comes na pagkain na lang ng baboy ang kinakain niya, doon siya nagkaroon ng real. What a great forgiveness, mga kapatid. Tayo po, mga bago na po tayong nilalang. And forgiveness should be in our hearts, and we pray in our hearts that this heart na dati ay punong-puno ng pride should be full of forgiveness. Sabi po ni C.S. Lewis, to be a Christian means to forgive the inexcusable
because God has forgiven the inexcusable in you. Ba? Inatawad ka ni Lord eh. Yung puso mo, no, na mataray o matigas, makasalanan, no? Inaayos ni Lord. Right? Isa pa ho. Sabi ho ni Corrie ten Boom, forgiveness is a mirror. The way God forgive you becomes the way you forgive. Magagawa mo talaga ang pagpapatawad kapag tumingin ka sa mirror daw. Kung paano ka pinatawad ni Lord, ganoon din ka matututong magpatawad. Isa pa hong author, Lewis D. Spitz, sabi niya po dito, to forgive is to celebrate, punong-puno ng pride, dahil may tao na gumawa sa iyo ng di maganda at hindi ka maging masaya sa buhay na ito, you are a prisoner of that emotion. Pero kapag ikaw daw ay nakapagpatawad, o nagtutong magpatawad, lalo na kung ikaw ay mananampalataya, discover mo nung ikaw ay natutong magpatawad o pinatawad natin ang isa't isa. Yung ginawa ni Satan na gawin tayong bilanggo ng ating sariling katigasan ng puso, makikita pala natin na tayo po ay napalaya natin ang ating sarili sa tulong ng Panginoon. Amen? Napakahalaga ho, mga kapatid, na kung saan ay makita natin palagi na hindi na tayo yung dati. Tayo po ay mga bagong nilalang na. That's why yung kindness, tender-hearted, goodness, gracious, forgiving, yun ay dapat na nakikita po sa atin, nararanasan po ng mga taong nakapaligid po sa atin. Right? Mahalaga po na ito po ay makita at maintindihan po natin. At pangatlo at kauli-ulihan, mga kapatid, what's the reality of our relationship to the people around us and why do we need to forgive each other? Lord Jesus taught forgiveness in prayer. Sabi po noon sa kanyang model prayer, di ba? Alam niyo po ba yung model prayer ng Panginoon? Our Father who art in heaven, di ba? Hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. Okay. Give us this day our daily bread. As we forgive, take note of the word. Doon pa lang sa pagtuturo ng Panginoon sa panalangin, sinabi niya na yung kahalagahan na tayo makasalanan o may nagkasala sa atin, na magpatawaran po tayo sa isa't isa. That is a solid teaching of the Lord Jesus Christ. Diba? Kaya nga Matthew 6 verse 12, sabi doon, forgive us our debts as we forgive our debtors. And then verse 14, sinabi niya po, for if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. At nating lahat ngayon na nag-aaral ng salita niya at ng mga anak niya. Amen? Hindi lamang po yun sinabi ng Panginoon. Nagkwento rin po siya about the parable of unforgiving servant. Naalala niyo po yun? Matthew chapter 18 verse 21 to 35. Na may isang hari daw na may utang sa kanya yung nung paglabas niya sa kaharian, nakita niya yung kapwa niya alipin na may utang sa kanya na konting-konti. Anong ginawa nitong alipin na ito? Yan, sinakal niya, siningil niya, tapos kung hindi makabayad, sabi sa kanya, patawarin mo na ako, nakikiusap ako, pagbigyan mo ako, pero hindi niya pinatawad. Anong ginawa niya? Pinabilanggo niya. Ano pong nangyari? Napalitaan ng kanyang hari yung ginawa nitong masamang alipin na ito sa kapwa niya alipin. Kaya pinatawag siya at siya'y pinarusahan pati ang kanyang buong angkan.
Kaya nga sabi doon ni Jesus, when He was on the cross of Calvary. Ano po sabi ng Panginoon? Nung siya ay pinagtatawanan, ginamap, at kung ano nung ginagawa ng mga tao sa Kanya. Sabi ng Panginoon, Father, forgive them, for they do not know what sa isa't isa. Always remember and put in our hearts that our Lord Jesus Christ gave His life for us and set us free, and also set an example about forgiveness. Sabi rin po ng Bible, mga kapatid, sa Psalm 103 verse 12, sabi po, kung gaano katindi ang pagpapatawad ng Panginoon, as far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. Grabe po ito, mga kapatid, di po ba? Another verse, Psalm 86 verse 5, for you, kahalagang aral at utos, kahit mahirap, mabigat, masakit, but it's a command and you need to make a choice. Forgiveness is a choice. God choose to forgive us at kalimutan lahat ng ating mga kasalanan. Gaano tayong karumi noon? Diba? Gaano katindi yung ating kalalagayan na hindi tayo karapat-dapat sa Diyos. But if there are things in your heart today na ikaw ay may galit, sama ng loob, papunta na doon sa matinding galit, no, o puot, yan po ay delikado, kapatid. Especially kung tayo mananampalataya na nawa, hindi po matagpuan ng Panginoon na magkaroon tayo ng ganitong damdamin. Ganito pong puso, mga kapatid. Sabi po ng Panginoon, ano po, sa Luke chapter 17, verse 3 and 4, ito po yung turo niya. Watch yourselves. Take note. Watch yourselves. O, pay attention. Sabi po dito. If your brother sins against you, rebuke him. And if he repents, forgive him. And if he sins against you 7 times in a day, and 7, yung kapatid mo na 7 beses nagkasala sa iyo, at 7 beses na bumabalik sa iyo, at nahingi ang ng tawad at nagsisi sa kanyang kasalanan, sabi doon, you must forgive him. Pero watch yourself, sabi niya, sa una. Bantayan mo ang puso mo, ang sarili mo. Kasi hindi ito madali talaga. Right? Pero, hindi dapat tayo laging nag-dwell sa ganyan. Isa pa hong verse na mas matindi na sinabi ni Lord, Matthew 18, verse 21 to 22. Sabi po ni Peter, na nagmamarunong, na kati-katero, nagulat siya sa sinabi ng Panginoon. Sabi niya, Peter came to him and said, Lord, how often or how many times shall my brother sins? How often shall my brother sins against me, and I forgive him up to 7 times? Dinamihan na ni Peter. 7 is 7 times. Gano'ng karami yun? Mga magagaling sa vacant period dito. Tama. That's 400 something, nakalimutan ko yung exact. Yung isa nga lang, 2 nga lang, hirap na tayo. At lalo na kung napakalaki. Literal, 400 something na pagpapatawad, or it can be symbolic. Na matuto tayong mayroong walang hanggang pagpapatawad bilang mga binago ng Panginoon ang ating puso at ang ating isip. Mga kapatid, again, ulitin po na dahil sinabi ba Joy at sabi ko sa inyo, hindi ang Panginoon. At ang isip at puso mo ay iba na ang pananaw
sa bagay na ito. We Christians should be known as a forgiving people. Amen? Because we have a forgiving God. We embrace the focus of forgiveness because of sin will be restored. Dahil mayroong nagpatawad at may nagpatawad. Mayroong nakalaya yung dalawang parehas na nasaktan. Especially church, tayo pong lahat. The more our church family functions like a forgiving community, the stronger and more effective our impact is in the community and world in that which we've been placed by the Lord. Amen? Magkakaroon tayo ng malaking impact if we are a family, that function like a forgiving family. Sa pamilya, sa inyo mga kapatid, are you forgiving one another? Kayong mag-asawa, at the end, you will forgive your brother, your sister, your relatives, your mother, your husband, or your wife. At the end, dahil ikaw ay Kristiyano na, papatawarin mo siya. Dahil ito ang nakakaluwalhati sa Panginoon, ito ang kalooban ng Panginoon. Sabi po ni Bishop Desmond Tutu, sabi niya po, nandiyan ba siya? Without forgiveness, there is no salvation. Amen? Nagsimula yung ating salvation when God forgives us. And that salvation, mga kapatid, brought us into a new life. Ba? Hindi ito madali, mga kapatid. Mahirap po ito, lalo na kapag dali, nasaktan ang iyong ego at nadurog ka at marami na apekto sa iyo. But by the grace of God, kakayanin po natin ito. Because the presence of God is enough in our lives to forgive. When we forgive one another, it means we are setting ourselves free from hatreds and we are setting the offender free from their guilt. When we forgive one another, you also learn to forget. When we forgive one another, it means we are starting a new beginning and saving our broken relationship. Amen? Kaya mga kapatid, sa mensahe pong ito ng ating Panginoon this morning, nandiyon bawat sa. Pero alam ni Lord ang sitwasyon at kondisyon ng puso natin lahat. Kaya tayong tulungan ni Lord sa ating pong dinadalangin. Just open your heart to God and surrender that hatred, bitterness. Panginoon, ang pakabigat ng iyong mensahe po sa aming pong lahat. Pero napakaganda po, Panginoon, at napakamakapangyarihan ng iyong mga banal na salita. Kami, Panginoon, mismo sa iyong harapan ngayon ay mingi ng tawad. Tawarin mo kami naman po ang mga nagawa po namin mabibigat na kasalanan. At di pa makalaya, Panginoon, we entrust and surrender these things to you. Because you know all things and nothing is impossible with you, Lord. And Lord, alam po namin na